Yung, uy, paano muna tayo, marijuana, konting parang shabu, ay, delikado yan, mabubuan talaga yung isip. So, lagi mabangis yung ugali. Kaya first, kahit yung sa mga extreme Islamist doon sa Nigeria, doon sa may north is, kung yung makamali, na yung mga Christian doon ay yung mga bahay nila ay sinusunog, tapos binabaril, pinapatay yung mga mag-asawa, mga bata, yung lupa nila ay kukunin ng mga terrorists, mga extremists, mga Muslim doon sa Nigeria, even mga komunista, yung mga nagbabasa lang ng Bible, no? Bata lang, hawak lang ng Bible, ibibilang ko yung bata hanggang third generation, pati magulang niya, pati lolo-lula niya. So mga mababangis, so nakasulat na yan sa Biblia. Mga curse na tawag na yan. Despisers of those that are good, yung mga hindi maibigin sa mabuti. Kahapon, nagbigay ako ng 2 gospel tracts sa mga, ang edad nyo, mga 20 plus, no? 2 babae. Ay nang sila yung hindi may bigin sa mabuti, siyempre mabuting nagawa ko, mabigay at tungkol naman sa Panginoon, pero hindi nila maibigin, kaya nireject nila, kaya tawagan ay hindi mga maibigin sa mabuti. And then sunod ay mga traitors, mga traidor, yan. And then mayroong mga hidi, mga matitigas ang ulo. So sana mga batang ito ay hindi matitigas ang mga ulo niya, no? Pag sinabi ng parents niya na, kain na, no? Kain na, or ligo na. Mabuti nga kaya orang sabi ng kain na, ibig sabihin may pagkain, no? Pero yung iba ay walang makain, no? Iba ay, ligo na. Isa mo na yung iba nga walang paligo, di makapaligo kay walang tubig, kay sa balon pa, igib pa. Pero kayo, no? Ligo na, hindi pa. Kain na, hindi pa. No? So, talagang huwag sana maging hidi. Maging mga mga matitigas ang ulo. Then, high-minded. High-minded ay mga palalo. Mga palalo. And then, lovers of pleasures more than lovers of God. Ano man yung lovers of pleasures? Mahal nila yung may bigin sa kalayawan ng sanlibutan, ibig sabihin ng laman. Halimbawa, linggo, no? So kung nandun ka sa baybay, sa beach or sa swimming pool, kaysa wala ka dito sa Panginoon, yan, applicable ito na lovers ka sa pleasures nandun sa barkada more than lovers of God. Wala namang masama maligo sa baybay, sa dagat, or sa swimming pool. Basta wag lang sabay sa pagsamba na schedule sa Panginoon. Kasi ang church, anong meaning ng church? Ang meaning ng church is scripturally, sa Bible ba? Scripturally baptized. Yan ang church. People. Church is people. Tayo, hindi itong building. Wala na tayong building. Bahay na ito. House church. So scripturally na baptize tayo na mga people na makasalanan, and then we are meeting in a place, itong place with covenant with God. Gawin covenant tayo sa Diyos, covenant agreement, covenant with God, and agreement and covenant with each other. Yan. Tapos to carry on the gospel, the Great Commission gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya sa mga gamisyon, foreign man o local, nag-pray tayo agad na supportahan sila. So yun ang church na meron tayo na covenant with God and with each other to carry on the Great Commission ni Lord Jesus Christ. So yun ang church. Okay? At salamat na ginagawa natin yan. So nakapamigay tayo for the month of March. Ang nabigyan na ng gospel tracts ay 204 at siyang ang 9 ang tumanggap kay Jesus Christ. So nalampasan na natin last month na 152.
gospel tract. So praise the Lord, no? Nagawa natin yan. At tayo nag-support na rin sa foreign mission na 25 kahit maliit lang, mission na tayo. Support tayo kahit 25 pesos lang. Pang 26 sa clearing house. So 700 na rin yun. So imbis kailangan natin yun dito sa mga bayaran sa kuryente tubig. Pero nag-support din natin sa kanila. Tayo, kailangan natin ng suporta pero ga-support man tayo. Kaya minsan natin pera deficit tayo, napadala na rin sa mission. At least sinusunod natin yung utos ng Panginoong Hesus. Yan. So, lovers of pleasures more than lovers of God. So kung lovers of pleasures ka, halimbawa doon kating sa sa City Mall, sa Gaisano, tapos ay habang dito kami nagasimba, nagakinig na salitang Diyos, nag-aawit, tapos ikaw ay doon sa Sabungan, Sabungan, sa Baybay, sa Barkada, tapos sa kung saan ang mga lugar, ay lovers of pleasures ka more than lovers of God. So God first mo na, di ba? Sabi nga, Sister Pen, memory verse ay Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, hindi lang some, all these things shall be added unto you, and all these things shall be added unto you. So, lovers of pleasures more than lovers of God. And then having a form of godliness. So meron silang form na godliness. Alam mo, ang damit nila ay puti, naka-long sleeve man, o nakabarong na puti. So, banal na banal sila, having a form of godliness. Parang, Diyos na nanggit sila. Pero behind galing karon, ay, anda man galing mga worker to ng mga bayi, pero leader galing, spiritual leader, ano man galing ginamulis niya, gina-rape man galing gina-sexual abuse niya. So, ganun, marami yan, mga religious leader, no? Na, kala mo ay, Diyos na anong yung galero, ano man galing mga worker o membro, ano, gina-sexually, gina-abuse, gina-mulis siya. Yun ang sabi na having a form of godliness, but denying the power thereof. Kung ako siguro makaobra ko, mag-resign na ako sa pagkapastor, ano pa yung power ko magturo o ginagawa ko, di ba? So, alis na ako sa pagkapastor. Kapag disqualified na dapat yung may ginagawa na immorality. Yan man ay financial or sexual. Kasi pastor ay dapat tayo ka sa pulpit, ito tawag ng pulpit, integrity yung nagtawag. Oh. Kasi Brita na numato na yung kasaga, pero mali man doon nga ulit-ulit na lang. Yung nabi karoon nga ulit-ulit nga ginaobra. Hindi na magaling sa pagkapastor ay so, kumali man sa pastor, iba yung mapapay. Ibig sabihin, iba yung mag-bread and butter. Nagpang yung nabi na ginawa ka na ministry. Oh, ay, pero mali rin. Pero God will ka nang yapong reveal. Yan. So, dapat tayo na totoo tayo at tayo ay lingkod ng Panginoon na namumuhay na may kaayusan, kabanalan na nagsasalita ng Panginoon. So, but denying the power thereof from such turn away. Yan. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Verse 6, for of this sort are they which creep into houses. Mayroong mga may nabalitaan, nabasa ko doon sa Facebook na yung bisak doon sa lugar ng Amerika, no? Pumunta pa yung mga sa Mexico, tapos kaakto yung mga sa mga pumunta siya sa mga prostitute doon, yung offering ng yung simbahan, yung malaking simbahan, yung offering, ay anak, ay rin ginagastos ito sa mga prostitute and lead captive silly women. So nangyayari na kaganito noon, which since lead away with diverse lust, yung mga lustful. Ayan. So yung kanilang offering, ginagamit na pala dun sa kanyang lustful desire ng religious leader na yun. No? So, walang pinipili yan. Sa evangelical man, or Catholic man, or born again, na may gumagawa talaga ng ganun, pero hindi naman lahat. Pero pag ginagawa nila yan, wala silang karapatan na mag-lead
sa tao kay sila mismo ay hindi karapat-dapat. Lahat naman na hindi karapat-dapat. Lahat naman. Pero, binago ng Panginoon. Pero kung ginagawa mo yan, parang mo na, talagang nasanayan na ba, ulit-ulit, ay mali naman yun. Sabi dito, ever learning. Palagi sila nag-aaral. Doctorate, masteral, kahit sa mga politiko, no? Dami nilang mga achievement, mga pag-aaral ng mga batas, ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. Kahit mayaman, matalino sila sa mga secular, hindi pa rin sila makaabot sa knowledge of the truth sa Panginoon. Ganon. So, yan yung mga palatandaan ngayon. So, alam naman natin na yung nangyayari ngayon ay makita natin na sinulat na matagal na ni Apostol Pablo, pero relevant ito sa time natin, di ba, no? Yun pa lang na perilous times, mapangit na panahon, naranasan natin ngayon. Yung mga magbigin sa salapi, yun yung mga corruption dito sa Pilipinas, mga flood control, ay iba pang mga project sa magitan natin dyan. Sa mga disobedient to parents, magitan natin yan, na lumalaban na sila sa kanilang mga magulang. So dapat kayo, mga bata, ay huwag kayong maglaban sa inyong mga tatay o nanay. Ha? Huwag kayong lalaban. Kundi mahalin nyo sila. Okay, at marami pa dito nakasulat from 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Kasama na ito yung lovers of pleasures more than lovers of God. Pero thanks God sa inyo, no? Dahil kayo ay lovers of God. Kasi kung hindi kayo lovers of God, hindi naman kayo dito ngayon, di ba? Wala kayo dito ngayon. Kaya nga itong mga teacher na to sa school, no? Kay Linlin, no? Dapat hindi na sila magpagawa ng mga assignment na araw ng linggo para yung bata naman ay gasimba dito, di ba? At siyempre yung iba ng mga activity ay dapat ay priority ang sa Panginoon. Ay malapit na dumating ang Panginoon. Parang isip ko ano, di ba pagdating man na sa school, no, o sa opisina, no, sa ating mga boss, di ba maaga pa tayo sa mga, mayroong punch-in pa yan, no? Sa munisipyo or sa school. Doon sa school, sa Kaisik, mayroon silang time sa mga water districts, sa Kilco. Maliban pa sa ano ba yung metric? Gas lista pagid? Oo. Kasi ayaw nila maminusan kasi may minus yan kung kulang ka ng minutos, ipunin yan. Alba, ang late mo sa buwan ay na 24 hours. Kung rin yan eh. Sobra naman 24 hours. Isang araw, hindi. Ay, kung lang eh. Ay, kung 8 hours gali, ay, ilang araw yun kasi 8 hours work na, di ba? Ibig sabihin, 3 days kita. So, i-minus sa'yo, 3 days na sweldo. So, imagine ano, ay, sila nga, stricto sila sa dito lang sa pansalibutan. So, tapos sa Panginoon, no, na ang luwag-luwag natin, no, hindi ako exempted dyan. Kasama rin dyan ako sa guilty, no, lalo kung pastor ay mag-search na, late na, palagi na lang late. Pero kung sa school, maaga. Kung sa trabaho, maaga. Pero sa Panginoon, late. Ay, kasama rin ako dyan na apektado. Na pag late ay, siyempre, natatamaan rin ako dyan. So, dapat ay, dito tayo, kaya dito na kami natutulog pero hindi kami malate. Kasi pag wala kami dito ay nalilate. Buti si Terly, pag sundo ko ay ready na siya. Ready. Pero natawag ako sa'yo, naka-apat sa akong miss call, no? Naka-apat na miss call. Pero hindi mo masagot, no? Hindi. Importante, very good, ay ready ka pagdating ko. So, praise the Lord. Okay, so yun yung the last days. Mga palatandaan pa lang yan, palatandaan na last days. So nakita na natin yung mga palatandaan ay nasa last days na tayo. So dapat tayo na abang malakas tayo, mag-serve tayo sa Panginoon. Alam niyo ba, kahapon, si Brother Noel Claviano, pamangkin niya, 2 years old pa lang namatay na. 2 years old. Iwan ko ano nakain nun. Pero sabi kay Brother Noel Claviano, sa langit naman ka ako yun dahil 2 years old ay
Sa langit naman yan, hindi naman niya alam yung mabuti at masama. Imagine, ano? So, kaya tayo, si Lolo ng 30, 73 years old, kung tumanggap yung kay Jesus Christ, so sa langit na. Ibig sabihin, abang malakas pa tayo, simba tayo, karto nga, karto. Simba ka, kung wala kang cellphone, simba ka pa rin. Dali mo yung cellphone dito. Simba ka muna, tapos simba, cellphone galing. Okay na? Simba pa, si Kuya dyan, lister mo, sabihin mo, simba, nabaptize ka. Nabaptize ka na kamo, miss ka na namin. Ha? So, yun, simba gid, important simba. Hindi mo tayo na araw-araw ka simba, lunes hanggang hindi, no? O, diba? So, pero pag worship natin sa Panginoon, everyday tayo worship sa Panginoon. Everyday. Everyday tayo gabasa ng Bible, pray, everyday tayo nag-conserve sa Panginoon. Okay, so 11:30 na. So, hanggang dyan lang muna para makakain man tayo physical. O, palakpak na si Kirko na. Yan. Para si 30 man ay mahatid ko. Pero makain muna tayo. Great time, salamat sa Panginoon. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa inyong salita na napag-aralan from sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy na sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Nakita namin, Lord, yung the last days na nabanggit doon ay nakikita namin sa mga panahon namin ay narito na. Nakikita namin. So ito ay palatandaan na nasa last days na kami, Panginoon. So habang nasa last days kami, Panginoon, ay gawin namin yung narapat na ikalulugod mo, na ikakatuwa mo, Lord, na gawin namin, na habang malakas kami, maglingkod sa maging people sa inyo. Although kami, Panginoon, nakakakamali, nakakasala, pero kami, Panginoon, mahal mo, na basta lumapit lang kami sa inyo, Panginoon, pakumbaba, at gusto namin na maayos ang buhay at sa inyo, Panginoon. So, salamat, Lord, sa presensya ng bawat isa ng mga anak mo dito. Pagpalain mo si Heidi, si Corpin, si Dino, si Manalin, Hana Gigi, si Ferdy, si Kirtong, Caitlin, Crystal. So ito yung makasama ni Sister Monique, si Belga, si Sia Panginoon, si Colleen Alia, si Casmer, si Brian, at iba pa Panginoon, hindi ko na banggit, Lord. Bless mo rin, si G.E. sa graduation, at si Dimber, salamat. Si Dino na dito kami, Panginoon. We pray kayo makalob sa amin na financial, Panginoon, na lupa outside sa poblasyon, Kalibo. Panginoon, kayo makalob. Kung hindi pa lumating ko, Lord Jesus. Good night lang sa bawat isa at salvation na makalag dito sa bawat mga barangay sa Kalibo at karating na bayan naman siya, Makato, Washington, Bangalore at iba pa ng mga lugar. Salamat po ng marami at kay Turdy na lumago sa spiritual. Ingatan mo si Mama sa biyahe niya pa Hong Kong at si Brian sa biyahe niya pa tulad pa Bacolod City. Panginoon. Salamat at ipray rin Panginoon na ingatan si Daddy po sa kanyang anak buhay. At si Heidi, kanyang maanak, si Julian, si Vanessa, pagpalang natin sila Janjan, and so si Ricky Bornades. Parang rin o Diyos, Kuya Julius, Kuya Ricky, Kuya Tito, Dennis, Kuya Dino, ang family, si Ate Inday, Ate Arden, Ate Bibi, Ate Nita, Kuya Boy, Kuya Don, Kuya Buyat, Panginoon, Kuya Raul, Pastor Nabli, Pastor Chagan, Pastor Yuli, Pastor Jude, Pastor Shanmar, Pastor Arla, Pastor Misty, Pastor Gerson, Pastor Salibio, missionary, Pauline Luca, missionary Bobby Kitmoy, Dulcita, missionary Aranya, missionary Newport, si missionary Bob Culon, si missionary Marcelo Biras, si Pastor Michael Aguilar, Pastor Jude Lomboy, Pastor Jerby Hebuena, Pastor Chagan, Pastor Dan Pachita, Pastor Dan Pabiras, si Pastor Ali, Pipreman Lord, si Pastor Joshua Buntogan, iba pa mga pastor na Pastor Peter, Pastor Misty,
Pagpalain ng Panginoon. Pagpalain niyo rin ang camp sa April 2 and 3. Pagpalain niyo rin o Diyos ang mga Israelite salvation po nila. Pagpalain namin gobyerno, kayo mga gabay Lord sa inyong government. Despite na mayroong crisis sa gasolina, diesel, we pray na Lord yung gera sa Iran, Israel, Amerika, we pray matapos na Lord. Ingatan yung mga barko na may dalang mga oil, Panginoon. Safety protection sa kanila. At I pray man Lord yung mga missile ng Iran na hindi man makapinsala sa mga oil tanker, Panginoon, para maka-supply ng gasolina dito sa Pilipinas. And we pray Lord na makaroon kami ng sariling gasolina dito sa Pilipinas ng mga aming mga natural resources pa na ma-discover, Panginoon. Kayo magkalot, Panginoon. At ang mga missionary, local, foreign, ingatan mo, Panginoon, pagpalain, safety, protection sa kanila. Hindi ko nabanggit ang mga missionary, Lord. Thank you sa kanilang mga buhay. Gamitin niyo po sila, kami rin, sa Bethany Baptist Church Mission, maraming kaluwang maligtas, Panginoon. Kaya magkaroon ng mga pangailangan ng bawat isa, ito man ay good health, financial,